Pausama daw Edsi sa Boracay. Pausama daw Edsi sa Boracay. Okay, shoutout po kay Sir Leo D. Shoutout po. Ay, grabe kayo Edse, sa Boracay na naman kayo magpapakilig. Ang sweet nyo, yan ay sama-sama nating tutukan mamaya mga kalingap. Pero bago ang lahat muling pagbabalik sa aking munting channel, Kuya Ers. At batiin rin po natin ang ating mga silent viewers at silent subscribers at lalong-lalo na rin po ang ating mga kababayan na OFW na nagtratrabaho sa ibang bansa para matulungan ang kanilang mga pamilya, at walang ibang libangan kundi ang manood ng Kalingap serye. At syempre hindi rin natin malilimutan sa pagbati ang ating ama ng Kalingap, Kuya Val Santos Matubang, Idol Kalingap Rab, Ate Edna Vlogs, Ma'am Jackie Tapia Matubang at sa lahat ng ating mga kasamahan, ang Kalingap Reactor Partners, at Kalingap Charity Vloggers, nationwide. Bago tayo pumunta sa ating main topic, atin munang pakinggan si Idol Rab, sa kanyang mensahe patungkol sa kanyang mga beneficiaries na matagal ng mga loyal sa kanya, sino-sino sila. Yan ay makikita natin sa video, please watch this. Kung ano kasi talaga dyan, kapag sumikat tayo, halimbawa beneficiaries tayo, kapag sumikat tayo, wag lalaki ang ulo natin. Huwag tayo magbabago kasi unang-una tinulungan naman tayo para mabago yung buhay. Hindi naman para maging influencer din, hindi naman para maging vlogger. Kaya dapat importante pa rin talaga yung magiging kontento natin sa mga tulong na natatanggap natin. Kagaya nila Fiancé, nila Carla. Napaka-importante nung pagiging humble at wag magbabago, wag lalaki ang ulo. Kasi dapat maging masaya tayo na sa mga bagay na naitulong sa atin ng Team Kalinga. Bonus na lang kung bigyan man tayo ng karapatan maging vlogger, bonus na lang po yun. Kasi tinulungan naman tayo hindi maging vlogger, kundi magkaroon ng magandang buhay, magkaroon ng bahay. Diba? Yun talagang tinulong sa atin. Hindi naman tayo tinulungan para maging vlogger. Minsan nga naisip ko next time, papipiliin ko na lang anong gusto mong tulong? Maging vlogger ka o tulong ka sa bahay, scholarship? Diba? Tingnan niyo po si Fiancé, kahit sikat na yan. Si Carla, si Joy, diba? Dara, Rosan, kahit sikat na po sila, minsan din nila naisip na yung para bang magbabago, yung total sikat na ako, kailangan ko na rin gumawa ng sarili kong channel. Kailangan ko na rin, kaya ko na rin ito. Kaya ko nang magkaroon ng sariling community. Sa totoo lang, mahirap po magkaroon ng sariling community. No? Lahat po nang umalis sa Kalingap, community po niyan, Kalinga pa rin po yan. Nakilala po kayo dahil sa Kalingap. No? Ang may sariling community talaga, ayan, sina Sir Paul, Kukumpiyahero, sina Sir Tekram, yan ang mga sariling community. Pero yung mga umalis sa Kalingap, Kalingap pa rin po yan, community niya. Kasi nakilala po yan dahil sa Kalingap. Yun po yung totoo. Kaya mas believe po ako dun sa mga, yung mga beneficiaries natin na kontento lang sila, go with the flow lang, no? Kung ano yung talaga lang sila. Diyan lang sila para sa Kalingap. Dito lang sila. Hihintay lang sila. Kung may blessing, okay. Kung wala, okay lang din. Yun ang mas nakakabilib. Diba? Like, yan sila Fiancé, Carla, Rose and Joy. Diba? Matagal na natin silang tinutulungan. Talaga masabi natin na ano na rin sila. Sikat na rin talaga. Ay, di naman po namin tinatalian ng beneficiaries na palagi ko po yung sinasabi sa kanila na anytime, pwede po silang umalis sa Kalingap. Wala po sa kanila magpipigil. Wala po ditong hindi po kayo mahigpit dito. Wala po tayong tinatalian dito. Lahat po sila ay kumbaga anytime kung gustuin po nila talagang umalis sa Kalingap, okay, wala pong problema sa amin yun. At wala pong walang samaan ng loob po yun. Diba? Saka yan naman kasing pagiging vlogger nila. Mas maganda talaga kung hayaan na niya na kami ang mag-decide kung kailan, kung di ba?
bilang respeto. Bilang respeto. Kapihan ni Lumaya. Kagaya na nung kay Carla po. Actually kay Carla po, binabala ko na po siya na mag-open na, mag-upload na kahit isang upload para lang makaipon ng subscribers. Pero ang sabi niya, parang gusto daw niya muna mag-focus sa pag-aaral. Pero sabi ko naman, kahit ano naman, di naman talaga siya totally full-time na mag-vlog. Kahit ano lang, once a week, di ba? Yung mga simpleng vlog lang, update lang sa buhay niya. At least nakakaipon siya ng subscribers, saka kahit pa paano, kumita rin siya. Hindi man ganun kalaki, pero at least naiipon, di ba? So, yun yung plano ko sa kanila. Mag-vlog sila, pero hindi yung talagang full-time na vlogger. Makaipon lang ng subscribers, sapat na yun. Parang ganun po. Yun po yung ano ko. Saka bilang talaga, bilang kung sakaling beneficiaries ka, mas okay pa rin talaga kung hintayin mo, maghintay ka kung ano yung plano sa iyo yung leader nyo, yung tumulong sa iyo. Kasi natulungan ka naman nila hindi para maging vlogger, di ba? Natulungan ka para umangat, para mabago yung buhay. So kung yung pagiging vlogger or ano na lang po yun, bonus na lang po yun. Sama daw Edsi sa Boracay. Okay, shoutout po kay Sir Leo D, shoutout po. Yun po mga kalingap, narinig na po natin si Idol Rob kung sino ang kanyang mga loyal na beneficiaries na hindi nagbabago noon pa man at hanggang ngayon. Na hindi naman niya ito tinatali at free naman silang umayaw na sa kalingap. Pero hindi nila ito ginawa dahil malaki ang utang na loob nila kay Idol Rob at pamilyang kalingap. At balik tayo sa topic, posibleng makakasama si VNC at Idol Ed sa Boracay, dahil si Leo D ay nagpapahiwatig sa comment section noong nakaraang live streaming ni Idol Rob. At sure na nga ito mga kalingap, dahil isa siya sa big time sponsor ni VNC. Sanay nagustuhan niyo po ang ating panibagong topic ngayon. At hanggang dito lang po muna, ang ating kalingap Kuya Ers latest update ngayong araw mga kalingap. Sanay lagi nating suportahan si Idol Rob at Kuya Val, sa kanilang mga vlog, dahil dito kinukuha ang mga gastusin tulad ng pabahay, alawan sa mga beneficiaries, pagkain, groceries, gamot at iba pa. At huwag ring kalimutang mag-like at subscribe at i-on ang notification bell for more updates. Maraming salamat po, mabuhay tayong lahat, to God be all the glory.